everyone, Karen Hickey here and ite-test natin itong pinadala sa aking photos. So, ito yung gusto niyang design kaya ito yung na-print na natin and then na-seal ko na din siya. So, mas maganda kasi tinetest ko siya bago ko siya ipadala dun sa nagpagawa para mas maganda yung quality ng mga decals natin. So, ang kasama kasi dun sa decals is 3 pieces na set and then sinasama ko na yung 1 piece na tester. So, lagi ako nagpiprint ng extra tester para matest ko siya before the packaging and shipping para sure na gumagana talaga yung decal before ko siya mapadala dun sa nagpagawa. So anyway, kinot ko na muna siya and then I make sure na lalo na if white, tinatanggal ko lahat nung background kasi, 'pag hindi mo tinanggal makikita talaga yung white dun sa nail art natin. 'Pag clear, mas less naman, pero mas maganda pa rin talaga if tanggalin niyo yung mga walang nakalagay na kahit na ano, mas maganda yung magiging effect ng design natin. Mas magiging flat siya, mas magiging clear yung design natin. So, ang ginagawa ko is kina-cut out ko muna siya. But for this one, clear naman kasi siya, so hahayaan ko na lang na naka-box siya, parang gano'n. So, ayan. So, mapapansin niyo kahit matagal siyang nasa water, okey lang. Actually, tapos na 'yan dapat. Pero, yun nga, hinahayaan ko lang siya sa water just to make sure na hindi magfe-fade yung design. Kaya minsan umaabot siya ng 5 minutes or 10 minutes na nasa water lang. So, 'pag nag-fade out yung design, ibig sabihin mali yung pag-seal ng decal. So, habang inaantay ko siya diyaan sa water, naglalagay na muna ako ng foil glue doon sa nails. So, hindi ko na pre-nep masyado yung nails kasi tester lang naman siya. But 'pag client 'yan, mas maganda if naka-prep 'yan, naka-base coat, and then yung foil glue, and then ididikit na natin yung design after nun, and then yung seal na natin siya ng top coat or ng reinforcement layer. So anyway, ako lagi kong ginagawa is pinapatong ko siya sa skin ko, but if you have gloves, mas maganda siyempre yung hindi direkta sa skin, but wala naman ako nagiging issues if nilalagay ko siya sa hand ko. Anyway, kung mapapansin niyo, tinutuyo ko siya. So, kailangan tuyuin na muna natin siya bago natin siya idikit sa nail. And then, gagamit ako ng tweezers para ma-flatten ko siya doon sa nail tip. So, after nun, if ever may mga lagpas-lagpas sa side, gumagamit ako ng file or ng buffer para matanggal. I just make sure that everything is flat first para hindi ako magka-problema. So, fina-file ko lang or bina-buffer ko yung mga excess para hindi siya magiging bulky 'pag nilagyan na natin siya ng top coat kasi aayusin na naman natin siya after. So anyway, yun yung way para mag-cut ng mga excess decal natin na nakalagay na sa tip. So after nito, mas maganda if i-reinforce yun na siya pero diniretso ko na yung top coat since hindi naman totoong tao, nail tip lang naman siya. So top coat na and then i-cure natin siya. So, ayan. Tapos na siya after ng curing time. So 60 seconds yung curing time. And then, done na. So, yun na yung mismong nail decal natin. Nakadikit na siya dun sa nail nung client natin. Anyway, mapapansin niyo magkaiba yung quality nung dalawang picture na pinadala sa akin. Yung isa medyo mas low quality siya. Mapapansin niyo medyo pixelated siya. So, I try to enhance it naman. Medyo pinapaganda ko, tinatanggal ko yung mga pixelated parts. Pero sometimes hindi talaga kaya. Kaya nire-request ko na mag-send talaga ng mga high resolution na photos if ever. Pero 'pag hindi naman, I try my best na ma-enhance siya and then makikita niyo lang may konting pigment siya. So, medyo nahihirapan din yung, ink natin pagdating dun sa mga super black na designs kasi parang nagdidikit-dikit siya. So, depende pa rin siya dun sa photo na ipinadala sa. So, eto na yung final decal natin, nakadikit na siya. Hi everyone! Salamat sa panonood. Ang layunin ko ay matulungan kayong i-level up ang inyong mga kasanayan sa nail art at nail extensions. Umaasa akong makakatulong ito sa inyo para i-boost nyo ang inyong mga presyo sa serbisyo at mas magumaling kayo. Talagang pinahalagahan ko ang lahat ng support na ninyo. Kung gusto nyo pang makakita ng mga video na katulad nito, huwag niyong kalimutan na pakipindot ang like button at mag-subscribe para naman malaman ko kung interesado kayo at makagawa pa ako ng maraming ganitong klaseng video. Again, salamat at excited akong makita kayo sa next video.